Okay, mga kababayan, kakapanood ko pa lang po nung nireplay ko yung Senate hearing ni attorney Senator Risa Hontiveros doon sa ikinakaso kay Pastor Kibuloy. Ngayon, una, ang napansin ko po kasi doon, walang ibang senador na present. Mag-isa lang po doon si Senator Risa. Nasaan yung iba? Di ba dati-dati naman kapag may hearing mag-umpukan sila doon? Ngayon, bakit nag-iisa lang si Senator Risa Hontiveros doon? Siya yung committee chair, yung mga members ng committee nasaan? Tanong lang po, mga senador, akala ko ba magjo-join si Robin Padilla dahil ipagtatanggol niya si Kibuloy at i-cross-examine niya yung mga witnesses na parang gusto niyang i-discredit. Wala rin. Ang malaking tanong, bakit po walang ibang senador na nandoon? Walang umalalay kay Senator Risa? Kahit na yung mga kapwa niya mga babaeng senador, sila Grace po, sila Pia Cayetano, mga babae. Mo sa ditong kaso, rape nga. Nasaan kayo? Totoo kaya ang sabi-sabi na kayong mga senador dumaan kayo kay Kibuloy, naghingi ng abuloy noong kampanya, kaya ngayon it's payback time? Hindi ninyo kayang batikusin ngayon, imbestigahan dahil meron kayong utang na loob? Alam ko maraming mga politiko ang humihingi ng tulong kay Kibuloy tuwing kampanya. Parang yung sa El Shaddai, sa INC. Ganun ba yun? So kapag natulungan kayo nung kampanya, ibig sabihin kahit na nakagawa ng krimen yung nagbigay sa inyo ng tulong, babaliwalain na lang. Hindi kaya yun talaga ang purpose ng pagbibigay ng tulong sa isang politiko? Ang para iligtas siya kahit anuman na mga ibaliwala yung kahit anuman na nagawang kamalian, kasamaan. Wala ni isa. Kahit na yung Senate President ay wala rin. Nag-iisa lang si Risa Hontiveros na nakikipaglaban. So si Risa Hontiveros lang ang hindi binigyan ng donasyon ni Kibuloy. Yan po, mga kababayan, ito po ang mahirap sa politika sa atin dito sa bansa natin. Kasi may mga personalidad, mga mayayaman, mga religious leaders, mga oligarchs na magbibigay tulong sa mga politiko. Pagkatapos, mayroon silang gagawing mga kabalbalan at inaasahan nila na hindi sila titiryahin nitong politiko na tinulungan nila. Ganun na ba tayo, mga politiko? So, ibig sabihin, yung 23 senators na maaaring nakatanggap ng abuloy mula kay Kibuloy ay hindi siya kayang imbestigahan. Meaning, ang ibig lang po sabihin yan, mga kababayan, itong mga senador na ito, kung totoo na kaya hindi sila sumisipot dyan dahil ayaw nilang ma-hurt
si Kibuloy. Dahil nakatulong sa kanila ng kampanya, ang ibig sabihin po nito, hindi taong bayang Pilipino ang pinagsisilbihan ng mga ito. Nasaan yung 23 senators? Ang pinagsisilbihan pala nila ay si Kibuloy. Isang tao lang ang pinagsisilbihan. So, mga kababayan, dapat kilalanin na po natin itong among the 23 absentee senators na mga tatakbo sa 2025. Including ba Amy Marcos? Grace Poe? I am expecting so much from Grace Poe. Yung mga kababaihan dyan, na mga senadora, nakakalungkot. At ito po, dito sa hearing na ito, nalaman natin kung anong mga kademonyohan, mga kababuyan, ang pinagagawa nitong masquerading Son of God. Hindi ba ito nangingilabot sa pinagagawa niya? Gagamitin yung Diyos sa mga kademonyo ang ginagawa. Alam nyo, nung narinig ko yung mga salaysay ng mga naging biktima, na take note ha, nangyari po ito, mga teenager pa sila, mga adolescents, mga bata, minors, boys and girls. Sobra pong inhuman. Yes, I will choose the word inhuman. Inhuman treatment. Napaka-monster po. Sadista. Malibog. Sorry for the term, ha? Pero yun po talaga. Sobrang malibog itong banal na ito. Bakit? Nakita ko ba? Hindi. Pero naniniwala ako doon sa mga statement ng mga biktima. At itong ginawa dito sa batang lalaki na nanood lang ng sine, nagliwaliw, kasi araw-araw pinagtatrabaho. Ibig sabihin ba, puro trabaho, walang laro? Anong klaseng buhay yan? At ang masama, hindi ka pwedeng tumakas. Bantay sarado. At nakakalungkot, alam ng magulang. Magulang mismo ang nagpasok sa kanila dyan. Although hindi naman yata alam ng magulang kung ano na ang nangyayari sa mga bata. Hindi makapagsumbong, hindi makaalis. Tsaka syempre, kung sakali man dadalaw siguro yung magulang, winawarningan, tinatakot. Biruin mo na ipapaumpog ang ulo sa pader. Di sisirain mo yung utak ng bata. At saka ipapasuntok yung pader. Hanggang magdumugo. Anong klase yun? Para po yung panahon ni Kristo, yung nilalatigo ang pagpaparusa. Sadista po ang taong ito. No. Hindi po ito tao. May sasatanas po itong si Kibuloy. Grabe. Alam nyo, yun palang compound niya dyan sa Davao, yung, ano tawag dyan, Paraiso ba yun? Yung napakagandang garden complex na doon sila nakatira. Nagtatago pala siya doon ng harem. Harem ba o harem? Harem. Hindi nag-asawa kasi gusto iba-iba. Marami. At tusawa. Sobra sa hilig. At ang masama po, mga bata.
Mga bata ang hilig niya. Pedophile. At pinipilit yung bata. Rape. Walang budhi. May sa pagkasatanas po. Ginagamit yung Diyos. Ginagamit yung Diyos sa panggagancho, sa paggawa ng krimen. Grabe. Alam nyo, nakakahiya po sa international community. Kasi Pilipino ito eh. Itong satanas na ito. At nangyari dito sa Pilipinas. Di ba nakakahiya? At mga biktima, hindi lang mga Pilipino, kundi mga international. International children. Tapos ngayon, ipinapatawag ng Senado, hindi sumipot. At hindi daw siya sisipot. Hindi niya nire-respeto ang Senado. At sabihin pa niya na bogus. Bogus yung Senate hearing. Bogus daw yung mga witnesses. Kasi daw nakatakip ang mukha at alias ang ginagamit, hindi totoong pangalan. Oo nga naman, napansin ko rin yun. Bakit kailangang alias? Seryosong ito? Legal na usapan ito. May katwiran nga naman si Kibuloy. Bakit nakatakip ang mukha? Dapat kung mag-aakusa ka, ilantad mo yung mukha mo. Kasi pwede kang mapagkamala na hindi totoo. Bakit hindi ilantad? Dahil minor? Hindi yun eh. Dapat talaga nakalantad, pati pangalan. At ito na nga po, tinatawag niyang bogus yung Senado. Bogus yung mga akusasyon sa kanya, yung mga witnesses, yung mga biktima. Yung Senate hearing mismo, bogus. O di binastos po yung Senado mismo, yung institusyon. O ngayon, ano ang say ninyo mga senador? Tinawag kayong bogus? Dapat daw, ang gusto ni Kibuloy, idemanda siya. Idemanda para ano? Parehas lang yan ang kay Duterte, di ba? Kaya nilang bayaran. Ipinagmalaki na nga niya na may koneksyon siya sa loob ng NBI, DOJ. Oh, what's the point? What's the point na magdedemanda? Ang mangyayari dyan, parehas din lang ng pagkakaso sa Duterte. Adi nga ba, sanggang dikit yung dalawang yan? Pareho kaitim ang mga kaluluwan yan. Birds of the same feather talaga. Oh, kaya magkasanggang dikit. Iniisip ko lang, pwede rin kaya itong idulog sa ICC, itong kasong ito ni Kibuloy. Kasi kung dito po sa Pilipinas, wala na namang mangyayari dyan eh. Crime against humanity. Bakit ang crime ba? Pagpatay lang? Di ba ang rape, crime din? At kung sobrang marami ang biktima, kung libo-libo na, at posibleng ganun nga, di ba pasado yon sa crime against humanity? Kasi ito nga po, pinadalhan na ng subpoena, hindi pa rin daw siya mag-a-attend. So talagang binabastos ang Senado. Sutil! Para bang pinapapilan niya talaga yung siya ang hari. Siya ang hari ng sanlibutan. May-ari ng universe. Gusto niya magkaso. Ikaso. Ewan ko lang kay Senator Risa kung ano ang next move niya. Tapos eto, nagdadadakdak po siya doon, itong si Kibuloy, doon sa SMNI.
At yung mga taga-SMNI naman, pabor-pabor naman. Ano kayo? Pare-pareho na lang ba kayo? Hindi na kayo marunong tumingin ng biktima at ng nambibiktima. Well, kasi nga naman, boss ninyo, pinapasweldo kayo, kaya bulag na kayo. Bulag sa katotohanan, bulag sa kasalanan. Ngayon, ito si Kibuloy, doon po siya nagdadadakdak. Doon niya nililinis ang sarili niya, doon siya nangangatwiran. Kesyo nilabag daw ang kanyang karapatan na sinira ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan. Reputasyon talaga. Nasira talaga yung reputasyon. May halaga sa iyo ang reputasyon? O bakit gumawa ka ng mga kabalbalan? May reputasyon ka pa ba na masisira, Kibuloy? O dating sirang-sira na nga? Ikaw naman ang sumira eh. Diyan ka sa SMNI nagdadadakdak. Kaya ka nga inimbita sa Senado para doon ka mga twiran, pero ayaw mong pumunta. Alam niyo mga kababayan, kung naniniwala ba kayo na kapag guilty, hindi kayang humarap. Hindi kayang tumingin ng diretso sa mata. Ito lang ang tanong, Kibuloy, bakit ayaw mong pumunta dito sa Senado, sa hearing? Yan ba'y nagpapatunay na talagang guilty ka? Kasi kung wala, alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, aba, dapat ang lakas ng loob mo na humarap kahit kanino. Diba, mga kababayan? Tama hindi. At lalo pa na kamo sinisira ang pagkatao mo, ang pangalan mo, ang reputasyon mo, the more na dapat harapin mo. Patunayan mo na mali sila. Mali ang akusasyon. Kapag hindi ka humarap, isa lang po ang ibig sabihin yan. Guilty. Diba? Pareho lang kayo ni Duterte eh. Pero alam nyo, ito talaga ang, alam nyo, at talaga, nakakahiya talaga sa buong mundo. Dahil, alam ito ng buong mundo. Kasi nga, ang ministry nito ni Pastor Malibog, international. Pero mo mayroon nga siyang biktimang Ukrainian, Australian, international. Kaya international din ang kanyang reach. Kaya pala sobrang yumaman ng gusto. Naiisip ko lang, mga kababayan, paano na kaya ko kapag naaresto si Kibuloy at nakulong? Di ba hindi na siya makakabalik doon sa kanyang kingdom? Ano na kaya mangyayari doon sa kanyang kingdom? Nang hanggang ngayon nga hindi pa tapos, na sobrang laki. Nakikipagpaligsahan sa INC. Malaking-malaki na yung Philippine Arena, pinakamalaki sa buong mundo. Ayaw magpatalo. Nilakihan. Ano to? Paligsahan kayo, palakihan kayo? Nakikipaglakihan ka? Nakakatawa. Alam mo yung nakakatawa dito kay Pastor Malibog kasi ang image niya sa mga tao is banal. Banal. Nakatago sa likod ng imahe ng Diyos. Pero sa loob ng kwarto niya, my God! Narinig niyo yun, yung mga kwento ng biktima? Kung anong ginagawa ni Kibuloy doon sa mga batang babae? Hayop. Malibog. Parang kuneho. May harem,
Alam mo yung kasalanan ito, mas doble kasalanan niyan kasi ginagamit yung Diyos eh. Hindi pa ito. Nagtataka ako kung hindi pa ito kinikilabutan sa mga ginagawa niya. Kasi isipin ko lang, nakakakilabot po. Kaya pala nito magpapatay. Slavery po ang ginawa niya sa mga tao niya. Mga bata na pilit na pinagtitinda, na walang bayad, libre. Slavery. Pati sex, slavery. Sa demonyo po talaga. Tapos ngayon, may guts pa na magmalinis. Naku mga kababayan, sana nga po talagang, kaso si Senator Risa nag-iisa eh. Alam niyo kung ganito ng ganito, anong silbi po ng Senado? Hindi pala kayo, ayaw ninyong magtanggol sa naaapi. Hindi ninyo kayang akusahan ang may sala? O imbestigahan, hindi akusahan. Imbestigahan. Hindi ninyo kayang ipagtanggol ang mga naaaping kabataan. Grabe kayo. Inutil. Inutil na Senado. Oh, kahit si Rapi Tulfo, wala doon. Di ba si Rapi Tulfo, mahilig kang magtawag sa kapwa mo ng inutil? Ngayon, kapag hindi mo tinulungan si Risa Hontiveros dyan sa kaso na yan kay Kibuloy, isa ka ring INUTIL. Di ba mahilig ka niyan? Inutil. At yung mga politiko po na hindi marunong magbigay ng hustisya sa mga nabibiktima, hindi marunong magsuporta, maglingkod, magtanggol sa mga naaapi, wala pong karapatan na maupo dyan sa gobyerno. Tama mga kababayan. Tama ba yung sinabi ko? Wala silang karapatan dyan. Ang pinaglilingkuran nila isang tao lang. Hindi yung mamamayan. Okay mga kababayan? Maraming salamat po sa pagtsatsaga at I'll see you next time. Peace.